Mag-iisang taon nang tapos sa kolehiyo pero problemado pa rin sa kanyang transcript of records ang isang graduate. Agad siyang tinulungan ng inyong Kapuso Action Man. August 2023, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa University of Makati si Julina. Mula noon ay ilang beses na rin siyang nakakanap ng trabaho pero Sobrang hirap po nang wala akong TUR kasi hinahanapan po ako. Diploma po, hindi daw po sapat. Kailangan daw po talaga ng TUR kasi doon daw po sila mag-base sa grades ko. Sobrang hirap po, pinaghirapan ko po yan ng ilang taon. Then hindi ko po siya makukuha. ilang beses daw nagpabalik-balik si Julina sa University of Makati para makuha ang inaasam na transcript of records. Wala daw po akong ipinasa na Form 137 which is napaka-imposible po kasi hindi po ako makakagraduate unang-una ng senior high tsaka ng college kung kulang po ako ng Form 137. Dismayado rin siya sa sinabi ng Tibagan High School kung saan siya nag-aral noon. Hindi daw po makita yung record ko. Since magbabago na naman daw sila ng registrar, wala daw pong registrar. Puro po ganun yung lagi nilang excuse sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Office of the University Registrar ng University of Makati. Naninindigan sila na walang naipasa sa kanilang Form 137 ng Tibagan High School dahil dito, hindi raw nila pwedeng i-release ang transcript of records ni Julina. Para kasi ma-issuehan ng DOR ang isang graduate, kailangan naipasa muna ang kumpletong original o certified true copy ng Form 137 na galing sa dati nitong eskwelahan. Sa sandaling maipasa ng eskwelahan ang kulang na dokumento ay agad nilang i-release ang transcript of records ni Julina na August 2023 pa umano ready for release. Paliwanag naman ng school registrar ng Tibagan High School, nagkaroon umano ng problema sa kanilang record dahil nakailang palit din sila ng school registrar sa nakalipas na mga taon. Sa ating pagdulog ay muli nilang inisa-isa ang kanilang record para makanap ang Form 137 ni Julina. Good news namang natagpuan nila ito at sa ngayoy naipasa na sa University of Makati. Labis na nagpapasalamat si Julina sa naging pag-aksyon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Kung may pareho kayong problema, maaari rin kayong dumulog sa Commission on Higher Education o CHED. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Imbes makapagretiro ng payapa, sakit sa ulo pa ang natuklasan ng isang dating empleyado ng gobyerno. Ang dalawa niya kasing loan sa GSIS, abay, naging 6. Paano nangyari yan? Inalam ng inyong Kapuso Action Man. Dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang retiradong government employee na si Lourdes. Nag-loan lang po ako ng 2, salary at saka policy. Nagtaka po ako, bakit ang dami pong loan na nakalagay doon? Opo. Hindi ko po kayang bayaran niya. Mula kasi sa dalawa ay naging 6 umano ang loan niya sa Government Service Insurance System o GSIS na nalaman lang niya nang magretiro noong September 2020. 2 lang po talaga yun. Umiiyak po ako dun sa loob ng JSIS kasi sa totoo po, hindi ko po talaga inutang yun. Lumabas sa record ng GSIS na nag-apply na aprubahan at na-release daw ang pera kay Lourdes para sa emergency loan assistance, regular policy loan, members cash advance, educational assistance loan, summer 1-month salary loan at enhanced salary loan sa pagitan ng taong 2003 hanggang 2012. Ang halos 10,000 utang lang lumobo sa mahigit 30,000 piso. Di pa kasama diyan ang interes at multa sa mga buwang hindi nabayaran ni Lourdes. Para malinawan, sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa GSIS. Masusi nilang iniimbestigahan ang sumbong bago magbigay ng opisyal na pakayag. Ayon sa GSIS, iniimbitahan nila si Lourdes na magtungo sa kanilang opisina para komprehensibo nilang maipakita at maipaliwanag ang kanyang loan records. Kasama rito ang lahat ng mga alagang dokumento, kopya ng mga checking na release, maging bank statement. Layon daw ng ahensya na maging transparent hinggil sa sumbong. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng GSIS kung maaaring ma-adjust ang computed interests at surcharges na dapat bayaran ni Lourdes. Kung magkakaroon ng pagbabago, tinitiyak nilang mare-refund ito sa kanya. Dismayado man, sa ngayon ay nalinawan na si Lourdes.
Tututukan namin ang idinulog na ito ni Lourdes. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.